Welcome back sa aking YouTube channel, Jeremy's TV Manila. Like, share, and subscribe. Anyway guys, wala nang pong bayad, libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright? Thank you very much po. So, ang topic natin ngayon for today's reflection o ang magandang balita sa araw na ito. Feeling mo ba nag-iisa ka sa buhay? Feeling mo ba wala kang katuwang? Lalo na po sa mga single mother, single father, o yung mga nag-iisa lang sa buhay. No? Pag dumarating na yung time na napapagod na sila, pinanghihinaan na sila ng loob, na tila ba wala namang nangyayari sa kanilang buhay. Parang paikot-ikot lang, pareho pa rin ang resulta. So minsan, mas marami pa yung problemang dumarating. Di ba? Kaya karamihan sa mga mahina ang pananampalataya ay basta na lang bumibigay. Dahil talagang sa piling nila, no, ay wala nang tutulong sa kanila. Kumbaga nawawalan na sila po ng pag-asa. Pero hindi totoo yan dahil lagi po nating kasama ang Diyos. Sabi sa Deuteronomio chapter 31 verse 8, pangunahan ka ng Panginoon at sasamahan ka niya. Hindi ka niya iiwan o pababayaan man. Kaya huwag kang matakot ni panginahan ng loob. So itong Bible verse na to, actually ito patungkol kay Joshua, na kung saan na siya yung pumalit kay Moises, no? Nung panahon na yun, dahil matanda na itong si Moises at mamamatay na, siya yung pumalit, itong si Joshua. Siyempre, hindi po biro ang kanyang responsibilidad na sinalo kay Moises. Imagine mo, 2 million na Hudyo ang iyong imamanage. Napakahirap po niyan kasi alam naman natin sa story ng Bible, no, maraming matitigas din na ulo sa mga Hudyo. Talagang nag-aaway-away sila, puro sila reklamo. Kaya itong si Joshua, siyempre medyo natatakot, no, nag-aalangan, kakayanin ko kaya to? Di ba, paano ko to ipapanis? Nakita ko naman kung gaano sila kagulo, katigas ng ulo, hindi sumusunod, kanya-kanya, no? Kaya itong si Joshua, sinabihan po ng ating amang nasa langit. Kaya sabi niya na huwag kang matakot, sasamahan kita, pangungunahan kita, hindi kita pababayaan, kaya huwag kang panginahan ng loob. So, bukod kay Joshua, siyempre para sa lahat lang po ito. Sa ating lahat ito, na huwag kang panginahan ng loob. Nandiyan si Lord. No, siya yung nangunguna. Pero siyempre, ano yan? Do your part, sabi niya, no? Gagawin ng Diyos ang parte niya. Natural, gagawin mo rin ang part mo. Kumbaga sa Tagalog, mayroon tayong kasabihan na nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. So, hindi po pwedeng, Lord, total, sabi mo, ikaw na mga bahala sa akin, no? Pangungunahan mo ko, huwag akong panginahan ng loob, huwag akong matatakot, bahala na po sa buhay ko, dito na lang ako sa bahay. Hindi po ganun. Ayaw nga ni Lord yung tatamad-tamad ka, no? Sabi nga sa Biblia, huwag pakainin ng tamad. No? Kasi ayaw ni Lord yun, kailangan magbanat ka ng buto, kumayod ka. Kahit yung mga apostol po ay hindi naging tamad. Habang kumakayod sila, pinangangaral nila ang mabuting balita. So, ano po, gawin lang natin yung ating parte, yung obligasyon natin, bahala na po si Lord sa mga bunga nito. Kumbaga sa halaman, ikaw na yung magtatanim, magdidilig, no? Tapos yung palibot, tatanggalin mo yung mga damo-damo, yung mga basura doon para lumaki ng maayos yung halaman. Hanggang sa hintayin mo na lang yung panahon, si Lord na ang magbe-bless doon, hanggang sa lumaki ng lumaki, magkaroon ng bulaklak, magkaroon ng bunga. Ganun din po sa ating buhay. Kaya wag po tayo matakot. Ang nangangako sa atin, no, hindi ito politiko, kundi ang ating amang nasa langit. Siya yung nangangako na pwede mo pang hawakan talaga, garantisado at walang problema at walang kakulangan. Dahil pag sa kanya po tayo kumapit,
sure po tayo na hindi po tayo mapapahamak at hindi tayo pababayaan ni Lord. Kaya kumbaga sa giyera, kailangan po nating lumaban dahil may kasama tayong lumalaban sa buhay. So yung mga kinakatautan natin, mga alalahanin, mga worries, mga problema, at lahat ng mga iniisip mo na nakakapagbagal sa iyong buhay, ialay mo lahat yan sa Diyos. Tapos gawin mo yung obligasyon mo, yung trabaho mo, huwag kang panghinaan ng loob, ay tsak yun, magtatagumpay ka. Kaya yun po ang malaking hamon sa ating buhay ngayon. Kasi hindi lang po ito physical na laban. No, hindi lang ang buhay natin dito sa lupa na nakipagbakbakan tayo sa hirap ng buhay, sa mga challenges, sa mga pagsubok. Meron din po tayong spiritual kagaya ng ginagawa natin ngayon. Sobrang napaka-importante po ito. Dahil pagkatapos ng physical life natin, yung spiritual life naman ang isang papalit sa atin. Kaya ngayon pa lang, sabay po natin paghandaan ng laban sa ating physical na katawan at sa ating spiritual na laban. Pero sa dalawang yan, wala po tayong magiging problema. Dahil pangako po ito na pangungunahan na tayo ng Diyos, hindi niya tayo ipababayaan at hindi tayo matatakot dahil nandyan si Lord lagi natin kasama. Kaya sa kapatid nating nanonood sa aking vlog na maluba na po ang karamdaman, nasa hospital na ngayon, bedridden na, emergency room, o sa bahay, lahat po, Lord, ng mga kapatid naming nanonood sa aking vlog, ipuhin niyo po ng inyong mapagpagaling na kamay, aplusin niyo po ang kanilang karamdaman, tanggalin niyo po. Alam naman po namin na walang imposible sa iyo kung iyong loloobin. At ganoon din po sa pamilya po ang nasisiraan na ng loob, pinanghihinaan na po, natatakot na po, ayaw nang lumaban doon dahil sa kanilang mga problema. Bigyan niyo po sila ng kalakasan, ipuhin ang kanilang mga puso na kumapit sa iyo, magtiwala at ialay ang anumang kanilang mga suliranin sa kanilang buhay. Ganun din po sa financial na kailangan namin lahat, lalo na po ang mga kapatid namin walang-wala. Ultimong pambili ng 1 kilo lang ng bigas, pinoproblema mo po kung papaano nila iraraos ang kanilang pamilya. I-bless niyo po ang aming hanap buhay para sa aming mga pamilya. At patawarin niyo po kami sa aming mga kainahan at kasalanan. Ang lahat ng ito hinihiling namin sa matamis na pangalan ng ating Panginoong Yesus. Amen. To God all be the glory. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Thank you very much po.